Mga kapatid, magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat. Nais ko pong ipaabot sa inyo kung paano tinulungan ni Congressman Busita ang kawawang driver. Dahil po sa hindi tama at patas na pagpapatupad ng batas ng naturang LTO. Panuorin po natin kung paano nasolusyonan ni Congressman Busita ang problema ng driver. Sa mga viewers na umanong sumusubaybay at sa naturang issue, kayo na po ang humusga kung tama ba ang ginawa ng taga-LTO. Sa muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyo ng walang sawang pagsubaybay tungkol sa aking vlog kay Congressman Busita. Sa muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyong suporta. Itong dalawang to, lumapit sa office ko, nag-appeal kami. Okay, na-desisyon na yon. Pero nung nagbayad siya ng multa, sinabihan siya, ang lisensya niya revoke. Revoke po. 2 years. Opo, 2 years. Kasi, Merits. nakita doon, may demerit siya. Alam mo ba yung demerit siya? Fake ORCR ng bus, Okay. fake ang plaka. Hindi valid yung demerits na ikinarga sa kanya kasi violation yon ng operator ng bus. Tama. Tama. Gawa lang ka ng simpleng sulat Appeal letter. na simplihan na lang ninyo. Ako po ay bus driver. Na-revoke po ang lisensya ko dahil nahuli ako na ang ORCR ng bus ay fake, ang plaka ay fake. Opo. Naniniwala po ako, hindi ako pwedeng ma-charge ng demerit sapagkat hindi ko po kasalanan yon. Yun po ay sa parte ng operator. Umaasa at nagpapasalamat, perma. Ganun lang kasimple. Opo, sir. Wala nang maraming kwento, kailan ka nahuli. Kasi sisilipin sa system yon. Ay, oo nga. Ayos. May gitsang taon nang walang hanap buhay. May pamilya. Meron po, sir. Oh. Nahinto yung dalawang estudyante ko ng college, sir. Oh, eto ang gusto kong tingnan dyan. Bakit siya nirevoke ang lisensya samantalang ang may pagkakasala ay ang operator, hindi dapat siya. So, ang gagawin natin, nandito si Atty. Wendell, tutulungan ka sa appeal. I-assist. Salamat naman po, sir. So, pag nasettle na yan, mayroon naman tayong lawyers, no? Magfa-file tayo ng complaint against do sa personnel na nagpataw sa'yo ng demerits na 20. Kaya naperwisyo ka, kaya na-revoke yung lisensya nyo. Mabuti, lumapit itong dalawa sa opisina ko. Paglilinaw sa ating mga kababayan, hindi ito trabaho ng congressman. Okay. Advokasya lang po. Bakit? Wala namang ibang tutulong sa kanila eh. Hindi nila alam na mali pala ang ipinataw sa kanilang parusa. At ang maganda dito, si ASEC, Attorney Bigor Mendoza, ang chief ng LTO, kakampi natin. Kakampi in the sense na pag tama tayo, approve without thinking. At kung wala naman si ASEC, Bigor Mendoza, nandiyan si Executive Director Greg Puwa. Ganon din. Basta tama tayo, approve without thinking. Questionable yung pagpapataw ng demerits sa mga motorista. Bakit? Ang ginamit na basehan yung IRR nito na katulad ninyo, itong Republic Act 10930. Kung pamilyar itong kaibigan ko, kababayan ko, yung Republic Act 10930, dalawa lamang ang intention ng author ni Senator Grace Poe. One, pag 5 taon yung lisensya mo, sa loob ng 5 taon, wala kang violation, wala kang huli. Ang ibibigay sa yung lisensya, good for 10 years. Opo. That's number 1. Number 2, na intention, layunin ng batas ni Honorable Senator Grace Poe, higpitan ang pagbibigay ng lisensya. Ibig sabihin, yung tamang proseso. At nabasa ko doon, Attorney Wendell, pag ako ay halimbawa, pinekay ko ang aking documents. Tapos halimbawa siya ay empleyado ng LTO at naging parte siya, kaya ako nagkalisensya, pero questionable. Ako at siya pananagutin ng batas.
No more, no less. Yun lang ang binanggit doon. Wala pong sinabi ang batas na LTO, kapag ka may violations, mag-set kayo ng demerit system. Pag lumampas ng ganito, i-revoke ang lisensya. Walang sinabi ang batas na ganon. Yun po ay nabanggit lamang sa IRR. But of course, lilinawin ko po, ang LTO, tagapagpatupad lamang. Hindi sila ang gumagawa ng batas, hindi sila ang gumagawa ng IRR. Kaya po, dapat malinawan natin para hindi naman tayo bumabakbak sa LTO na hindi naman nila kasalanan. Ano po? So, yun po. At ating bibigyan ng special attention yon. At itong dalawang ito, buhay na patunay na sila ay biktima nitong ipinatutupad ng LTO na demerit system.